Wala ba kayo sa mga pangako ng Diyos? Opo. No? Dapat nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Tayo daw po ay naghihintay ng ano? Ng isang bagong langit at bagong lupa. At yung bagong langit at bagong lupa na yun, kapatid, ay tinatahanan ng katwiran. Pag sinabing tinatahanan ng katwiran, wala na yung kasamaan, wala na yung kasalanan, wala na yung karahasan. Isang bagong langit at bagong lupa. Bakit? Kasi tayo yung mga bagong tao na dadalhin ng Diyos doon. Parang kagaya ng bagong ligo, bagong damit. Diba? Siyempre, bagong tao, bagong langit at bagong lupa. Parang kagaya ng isang bagong kotse o sasakyan. Brother, ikaw, ito. Ang ganda, no? Isang bagong sasakyan. Kung kayo po ay magbibigay sa inyong kaisa-isang anak, kung halimbawa siya'y marunong ng mag-drive, nasa edad 18 na, bibigyan mo siya ng hindi second hand, bibigyan mo siya ng brand new. Ganun din po ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng bagong langit at bagong lupa. Kaya napakaganda po ng mga naghihintay sa atin. Kung sakali tayo man po ay hindi pinalad na magkaroon ng isang mansyon, ng isang lupa na sinasabi nating atin. Marami tayong ganyan na mga kababayan. No? Mga squatter sa sariling bayan. Diba? Sa Pilipinas, ang daming meron. Pero kung tayo po pala'y sasampalataya sa ating Panginoon, higit pa sa kotseng ito ang ibibigay niya. Isang bagong langit at bagong lupa mo. Na kung saan doon ay makakasama natin ang ating Panginoon. At ang sabi dito, sa pagdating ng ating Panginoon, siya, ang sabi, ay pumaparitong nasa mga alapap at makikita siya ng bawat mata. Kailan po niya gagawin ito? Kailan niya tayo dadalhin sa langit? Sa kanyang muling pagbabalik, ang sabi sa Matthew 16:27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang manggagawa. At ano po kaya, mga kapatid, yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon ayon sa ating gawa? Kung ating pong pag-aaralan pa ang banal na kasulatan, mga kapatid, ang sabi dito, sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit, second coming, ikalawang pagdating, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Deta kanong mente kang Kristo, sila ay unang mga bubuhay na maguli. Ayan, ganyan na ganyan po ang mangyayari. Sasalubungin natin ang ating Panginoon, yung mga nangamatay kay Kristo, sila ang unang mga bubuhay na maguli. At ang sabi dito, dadalhin tayo sa langit. Doon wala na pong tinatawag nilang karahasan, wala nang patayan, wala nang sakit. Kamakailan lang, dinalaw ko po ang isang, hindi naman natin kapananampalataya pa. Oo, kahapon. At halos puno ang ona. Puno. Mga kapatid, puno ang ona. Bakit? Ang dami kasi nagkakasakit. Bata, matanda, mga babae, dami, nagdudugo. Yung dinalaw ko kahapon ay dahil sa kanyang, siguro 2007, siya'y inoperahan dahil sa mga polyps. Merong mga nagdudugo. Ngayon, kamakailan lang, mula nung Miyerkules, siya'y na-confine sa ona, sumasakit daw dito at tapos yung dugo, tuloy-tuloy. Buti na lamang at meron tayong mga gamot, merong mga dugo, pero gayon pa man, kailangan pa rin siyang i-ultrasound. Ang dami sakit, pero doon mga kapatid, hindi mo naaalalahanin ang ganyan. Nandun ang ating Panginoon, ang ating dakilang doktor, mga kapatid. At ano po ang gagawin ng ating Panginoon? Sa pagdating niya, bago niya tayo dadalhin sa langit, Brother Genesis, at tayo'y babaguhin. No? Hindi po pwedeng manirahan doon ang katawang ito na laman at dugo.
Sabi ng Biblia, kailangan niya muna tayong baguhin. At anong pagbabago ang gagawin ng ating Panginoon? Sabi ko doon, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, ito po, nagkakasakit ito, ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis na ano? Walang kamatayan. So yung pong unang pangako ng Diyos kay Adan at Eva na nasira dahil sa kasalanan, na sana kung sila'y nagpatuloy sa pagsambalataya at pagtitiwala, tuloy-tuloy na buhay ang kinamtan nila. Pero dahil sa kasalanan, nung sila po'y nagkasala, bagamat 930 years namatay si Adan, pero namatay pa rin. Pero dito, ang sabi ng Biblia, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon, ang sabi dito, wala ng kamatayan. Kaya, yun pong pangako ng Diyos, kay Adan at Eva noon, isa sa uli sa ating mga maliligtas. Amen? Amen. Di ba napakagandang balita yan, mga kapatid? At yan po'y pangako sa ating lahat. Sa lahat ng mga sasampalataya, lahat ng mga magtitiwala sa ating Panginoon at magtatapat hanggang sa wakas. Ang sabi, tayo'y babaguhin. Babaguhin. Di ba magandang balita yan? Ako, kumisan, kahit na maingat po tayo sa pagkain natin, brother, no? Ngunit dahil sa external effect ng pollution, yung mga chemicals na naihalo na po sa mga pagkain kung minsan nakakain natin, minsan hindi pa rin tayo ligtas sa sakit. Nakasakay ka sa jeep, naubo si tatang, bay napunta sa iyo yung droplets, pagdating ng ilang mga araw at buwan, di mo napansin, nahawa ka na rin ng TV. Di ba? Hindi mo alam. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, tayo'y babaguhin kung sakaling tayo man ay nagkasakit o nagkaroon man ng sakuna at tayo'y napilayan, naputulan ng paa. Ang sabi dito, babaguhin tayo. Di ba napakaganda? Yung mga patay, anya, kanyang bubuhayin. Yung mga buhay naman na naghihintay, kanyang babaguhin. Ang sabi dito, at kung magkagayoy, pagkatapos tayong baguhin ng ating Panginoon, at yung mga patay ay kanyang binuhay mula sa kanilang libingan, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila. Ang ganda. Yung mga namatay na nabuhay, pagkatapos yung mga buhay na binago, aagawing sabay, magkasama nila patungo sa langit. Kukunin tayo ng Panginoon. Saan tayo dadalhin? Sabi ng Panginoon, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Amen? Saan po tayo dadalhin? Sa langit. Di ba? Hindi naman bababa dito ang Panginoon ng aapak ang kanyang mga paa, kundi tayo hihintayin niya sa alapa, pagkatapos sasalubungin natin siyang ganyan. Di ba? Ganyan na ganyan, mga kapatid. Para tayong nagpaparada paakyat at yung mga angel nandun sa gilid, inaalalayan ng mga maliligtas. Napakaganda, mga kapatid. So, kailan po ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang gantimpalang buhay na walang hanggan? Sa pagbalik ng kanyang bugtong na anak. Patapong magbalik yan. No? So, ang katawang may namamatay, mga kapatid, ito ay magiging katulad ng sa Panginoon. Kaya ang tanong po dito, pagka tayo binago na ng ating Panginoon, magiging katulad nino yung katawan natin. Kagaya pa rin ba nito? Sabi dito sa aklat po ng Filipos 3:20, Brother Aaron, pakibasa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Okay, yan muna. Yun daw ating citizenship. Sa English, citizenship. Si nanay, dual citizen na yan. Number 1, siya ay, atin ako po 60 na po. 75. Old, mo na 75. Atin ako yung bonus sa 5 years. Po, 5 years. Kasi 70 yan po yung sinabi na ng Biblia. Dahil sa kayo po ay lagpas na sa 60, dual citizen kayo. Number 1, Filipino citizen. Pagkatapos kayo, senior citizen.
Kaya meron na kayo ng ID ng senior citizen. Pag sinabing Filipino citizen, tayo ay mga mamamayan ng Pilipinas. Pero ang sabi ng Biblia, tayong mananampalataya, yung citizenship daw natin, yung ating pagkamamamayan ay nasaan? Sa langit, mga kapatid. Mula doon, mula sa langit, hinihintay naman natin sino? Ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. So,